Kabayan, pauwi ka na ba ng Pilipinas at nais mong malaman paano ba magkumpleto ng e-travel arrival? Let me share to you the updated step-by-step guide on how to do that kung ikaw ay OFW, Filipinos at dual citizen na merong Philippine passport. Pinrepare ko tong video ito simply just for you. Hi mga travelers! Welcome back to another episode of Jamie Aries Talk TV. Sa ngayon, ang pag-uusapan po natin ay ano ba itong e-travel arrival? What is this all about? Number 1, number 2, sino bang kinakailangan magkumpleto nito? Number 3, kailan ba ito kailangan kompletuhin? Kailan mo kailangan mag-complete nitong online registration form before your flight? At number 4, meron bang mga dokumento na kinakailangan mong kompletuhin? Number 5, anong website ba ang kailangan mong puntahan or application ba itong pwedeng i-download? At number 6, paano ang step-by-step process nitong e-travel online registration for arriving travelers? At number 7, arrival QR code, anong kulay ba ang matatanggap mo? Kung kulay green, anong ibig sabihin nito? Kung kulay red, bakit kulay red? Makakauwi ka ba ng Pilipinas kung kulay red ang QR code mo? Yan ang ating aalamin at didiscoverhin sa videong ito. Ako po si Jamie Aries, ang inyong Talk TV show host na nagdadala sa inyo ng travel tips at travel guidelines. Kayo din po watch out sa buwan na ito at sa mga susunod na buwan, magkakaroon na rin po tayo ng mga videos about lifestyle, career, business at buhay, OFW. So what are you waiting for? Click that subscribe button at i-follow nyo na rin po ako sa TikTok at FB account. Simulan po nating sagutin ang mga katanungan, ano ba itong e-travel arrival? Ito po ang pumalit sa One Health Pass na kung noon ay naririnig po ninyo, ito na po ang ating mandatory online registration form for all travelers arriving or entering the Philippines. Yung e-travel na kailangan niyong kompletuhin kapag kayo'y pabalik o palipad at pabakasyon sa Pilipinas. So, sino ba ang kinakailangan magkumpleto nito? Lahat po. So, if you're a Philippine passport holder or foreign passport holder, you have to complete this. But for this video, we'll be showing the example for Philippine passport holder. For any foreign passport holders who are watching this, a foreigner or a Filipino, please watch my English of e-travel arrival for foreign passport holders so that I can guide you in English about how to complete this e-travel arrival. Mga kabayan, anong age ba ang kailangan mag-complete ng e-travel? So lahat po. So when we talk about age, so simula po infant hanggang elderly, kinakailangan po magkumpleto nito. So it means parents and guardians, you have to assist your minors in completing this. At gayon din sa may mga magulang na elderly, just in case they need assistance, please assist them. Pero most of the elderlies naman nating travelers, kayang-kaya naman po nilang kompletuhin. But in case they need help, please assist them too. At mga elderly or senior citizen na nanonood po sa atin, kung may katanungan po kayo about e-travel, please drop it down sa comment box at gagawin po natin yung best para masagot ito. Kailan ba ito kailangan kompletuhin? Unang-una, from etravel.gov.ph, maaari po kayo mag-register within 72 hours prior to your arrival or departure in the Philippines. For this e-travel arrival, you may register within 72 hours prior to your arrival pagpasok niyo po sa Pilipinas. At ang travelers are enjoined or encouraged to present your e-travel QR code to flight boarding. Pero, tandaan po ninyo ito ha. Sinabi po ng e-travel na ang lahat ng pasahero at crew members arriving sa Pilipinas kinakailangan mag-register sa e-travel system sa etravel.gov.ph. No other website po. Ito lamang, not earlier than 72 hours from their intended arrival or 3 days po.
sa makatuwid. When can I register or update in the e-travel system? Within 72 hours, equivalent to 3 days from the scheduled time of arrival in the Philippines. Bukas na po yung system diyan. Now, what if I fail to register in the e-travel system? Can it happen? May posibilidad po just in case the system is too congested at hindi kayo makapagkompleto. Ang sabi po ng e-travel, you may be assisted to register or update your records at e-travel system by airline staff and other personnel kapag dumating or upon arrival and before assessment by the Bureau of Quarantine here in the Philippines or sa airport sa Pilipinas kung saan kayo nakaschedule dumating. Commissioner na si Norman Tansinco, sabi niya sa Philippine News Agency na kung sakasakali po ang mga pasahero po ay hindi makakomplete ng e-travel mula po sa country of origin, they may do so and they may be assisted by airline staff upon their arrival and before assessment by the Bureau of Quarantine. So exactly the same po nung nabanggit din po nila sa kanilang poster na isinare ko sa inyo. Pero mga kabayan, ang suggestion ko po sa inyong lahat, kung kaya nyo pong kompletuhin bago lumipad po sa Pilipinas, that will be the best para hindi na po kayo natataranta, hindi kayo magkaka-challenge at hindi nagmamadali masyado kapag nasa airport na, kasi alam nyo naman pag sa airport, maraming alam nyo na yon, mga sometimes hindi inaasahang mga processes. So at least less na ito sa mga tasks na kailangan nyong gawin kapag tapos nyo na ito bago kayo pumunta sa airport or bago po kayo lumipad po. So that will be quite great. But if really the system won't permit you, then yun po, paki-follow na lang po yung sinabi ng e-travel na magpa-assist na lang po sa mga airport personnel pagdating sa airport sa Pilipinas. But again, the best is complete it bago kayo lumipad ng Pilipinas. Kapag nasa bahay pa lang po kayo bago pumunta sa airport before your flight. Now, ano po ba yung mga kinakailangan yung i-prepare ng mga dokumento para mas mapabilis ang pagkukumpleto nyo ng e-travel arrival? I-prepare nyo na po yung mga pasaporte ninyo, flight details, kung kayo po ay may vaccination card or certificate. Estimate po na matapos nyo ito ay 10 to 20 minutes lang po. Pag mabilis, naku mga 15 minutes tapos na po kayo. Depende sa bilis ng internet at bilis nyong magkumpleto ng online registration na ito. Now, ano ba ang kinakailangan ninyo na makuha at the end? So, ang ini-aim po natin is for you to get a QR code. So, ang tanong na lang, ano bang marireceive mo dito? Mamaya po natin i-discuss yan so that at least you will know kung green ang nakuha ninyo, anong ibig sabihin nito, kung red, dapat ba kayong kabahan or ito ba ay, ano bang ibig sabihin nito? So, we'll talk about that later. Now, let me guide you with the online registration. Pumunta po tayo sa official website ng e-travel. Please, everyone, be careful with fraudulent or scam website. Ito lang po yung official website ng e-travel arrival or e-travel. Now, https://etravel.gov.ph. Walang bayad po ito, libre ang pagkukumpleto nito. Kapag ang website na napuntahan nyo ay nanghihingi ng bayad, yan po ay fraud or scam dahil libre lamang po ito. Now, once you're on the website, welcome to the homepage of the Philippine One-Stop Electronic Travel Declaration System. Now, ang example po natin ngayon, we will be completing for anyone who has a Philippine passport. Pwede rin po kayo manood kung kayo ay foreign passport holder na balikbayan. Similar din naman po, pero antabayanan nyo po yung aking video for foreign passport holder. Now, for Philippine passport holders, kung sino man po ang OFW, Filipinos, at mga dual citizen na may Philippine passport holder, you can actually complete this. So, maaari mo itong sundin na step-by-step process. Unang-una, piliin ko anong klaseng passport type meron ka. So again, kung Philippine passport holder, choose mo yung Philippine passport holder. And then, traveler type. Ano po ba ang pagpipilian sa traveler type? Since pa lipad po kayo ng Pilipinas, please choose arrival, meaning entering the Philippines. Pagkatapos po niyan, transportation type, pakipili po yung air kung kayo ay nakasakay sa
airplane at kung kayo naman po ay seafarer at dumaong kayo sa port, any port in the Philippines, then you may choose C. Ito na po, date of arrival. So again, sabi po nung kanina, when do you need to complete this? You may complete this at least 72 hours or 3 days before your arrival in the Philippines. So makikita niyo po, kapag kayo ay nag-complete ng e-travel, so 5 days po lang open yung system. So for example, today is May 18 and then ang bukas niya hanggang May 22. Let us just say po, galing kayo sa farther part of the world from the Philippines. So, sometimes po kasi talaga ilang days, kumbaga bago dumating sa Pilipinas dahil kumbaga iba po yung time zone, hindi po ba? So, let us just say for example, ang date of arrival in the Philippines is May 22, 2023. So, yan po yung pinili natin. And then, kumpletuhin nyo po yung email address. So, yung email address, dalawang best nyo po ito i-enter. Now, paalala, mga kabayan, ang email address ninyo ay dapat active, accessible, at alam nyo ang password. Simply because ipapadala po ang copy sa email address ninyo itong QR code at gayon din po kailangan mabuksan nyo just in case of any message coming from BOQ. So, how about if you will be traveling with your elderly parents or grandparents from overseas? Pwede pang sa email address mo na lang ipadala yung kanilang kumbaga QR code or yung email address mo na lang ang gagamitin once they complete the e-travel arrival. Yes, that's possible kasi immediate naman kumbaga family member ito. So enter it 2 times and then after that paki-click yung I have read and agreed to the data privacy and affidavit of undertaking. Once you click this, you will see this at pakibasa na lamang po yung sinasabi dito that you're affirming and saying na lahat ng information na binigay mo ay accurate, true, and correct. At number 2, ino-authorize mo ang DICT, DOH, DOJ, DOF at iba pang mga departamento or sangay ng gobyerno na gamitin ang information na meron ka dito for the purpose of effecting control of the COVID-19 infection and advance information for your arrival purposes. And then, pakiclick lang po yung link to sa privacy notice here, pakibasa. Once you're all good, nabasa nyo na, click nyo na po yung yes, I agree. And you will be prompted back to the homepage at click nyo na po yung continue. And so meron lamang pong 6 na steps para po sa pagkukumpleto ng e-travel. And again, you may finish this within 10 to 20 minutes depende how fast ang pagkukumpleto po ninyo or gaano kabilis din yung internet. So, step number 1, personal profile. Pakikumpleto lang po yung first name, last name as per the passport. Meron pong paalala dito ang e-travel. Attention to all travelers. Please ensure that the information you provide is exactly the same with your passport details to avoid further inspection during conduct of border formalities. Kindly double-check your encoded data for smooth and hassle-free journey as inconsistent or inaccurate information may result in delay. So, dapat as per your passport na gagamitin mo pag-enter ng Pilipinas. Especially kung dalawa ang pasaporte mo, kung ano yung gagamitin mo pag-enter ng Philippines, yun ang kailangan na info na meron ka sa e-travel for personal profile. Now, makikita natin yung middle name at suffix, optional siya. For Filipinos naman, usually may middle name tayo, so kailangan mong kompletuhin yan na meron lang sa foreign passport na kumbaga walang middle name, kaya optional. Now, pakilagay po pagkatapos po ng inyong first name, last name, and middle name ang pasaporte. So, ang passport number po ninyo, please make sure na correct ito. And then after that, your gender, your birthday, make sure tama po yung taon or year, your citizenship, Filipino, country of birth,
the Philippines, or if you're born in another country, pakilagay lang po. Sa occupation naman, pwede kang pumili. Merong mga listahan dyan kung ano ang occupation na meron ka. Kung sakasakali na wala dun ang occupation mo, paki-choose lang like this, others. At syempre, last but not the least, your mobile phone. So, yung mobile phone, pwede po yung mobile phone ninyo kung meron kayong roaming sa Pilipinas. Kung wala naman, you can just change yung pinaka-flag. Makikita nyo po dyan, halimbawa, UAE, USA, then just simply give your mobile number doon sa bansa kung saan meron kayong mobile phone. Para sa mga bata na naman, for parents and minors, you can use your mobile phone for their mobile phone since you are the parent and the guardian. And after this, just simply click next and you have completed step number 1, personal profile. Now, let's proceed to step number 2, the permanent address. Again, kung kayo nakatira permanente sa ibang bansa, itong 3 boxes lang ang kukumpletuhin ninyo. Pero kapag Philippines na po yung country na nilagay natin dito, ayan na po, naging 6 na yung boxes that you have to complete. So, unang-una country, the Philippines, state or province, Cavite, let us just say for example, city and municipality, city of Bacoor. Pagkatapos niyan, syempre may barangay pa po tayo. Ayan, pakilagay na lang. And then house number and building, pati ang street. Kung wala kayong house number, some do not have any, it's fine. Just simply, kumbaga, ilagay nyo na lang po kung subdivision ba yan, building ba yan, o street, kung walang house number. And last but not the least, optional po, yung address line number 2. And that's it. Kompleto nyo na po yung step number 2, permanent address. So simply click next. Now, let us just take a look. Step number 3, travel details. Para sa travel details, makikita po ninyo yung date of arrival, yun po yung pinili natin doon sa homepage, May 22, 2023. At tandaan po natin yung date of arrival ay yung date of arrival nyo doon sa unang airport po na papasukan po ninyo sa Pilipinas at hindi yung domestic airport kung sakaling may connecting flight na po kayo sa domestic airport. Dapat yung unang airport kung saan nalapag yung international flight po ninyo. Country of origin, saang bansa ka ba originally nanggaling? Kung may layover flight po kayo, doon po ang gagamitin nyo dito is bawa United States of America. Now, even if for example, meron kayong layover country, still USA ang ilalagay. Ngayon, kayo ba ay OFW? If ang sagot ninyo ay yes, then please answer yes. Kung sakasakali naman po na hindi, then click no. Ano klaseng OFW? Yung dating example natin, land-based, ngayon naman mga seafarer. So kung sea-based, sea-based po. Kung land-based, land-based po. Purpose of travel, ano bang reason mo ba't ka uuwi? Business ba? Convention, conference, education, training, studies, government, official mission, or simply a holiday, pleasure, and vacation? Then choose nyo po yung purpose of travel ninyo. Let us just say holiday. Then traveler type. So aircraft passenger ka ba or flight crew? Of course, aircraft passenger. Kung flight crew ka, then flight crew po ang piliin. Eto na, ang maraming nagtatanong dito. Miss Jamie, name of airlines. So, ang name of airlines na pipiliin po ninyo ay kung kayo'y direct flight, walang problema. In this example, direct flight po tayo, Philippine Airlines ang gagamitin natin. Pero kung kayo ay may connecting flight, so or may layover, ang gagamitin ninyo or i-choose ninyong flight number at airline name ay yung country of your connecting flight na didiretso sa Pilipinas or lilipad ng diretso sa Pilipinas. So, for example, USA ang flight ninyo, then you had flown with Qatar Airways, and then Qatar, okay, and then didiretso ng Pilipinas. So, name of airline, Qatar Airways pa din kasi isang airlines lang naman. And then, of course, yung flight number ng connecting flight ninyo. Pero, kung sakasakaling dalawang klase ng eroplano or pangalan ng eroplano ang meron kayo sa inyong flight, let us just say, yung paglipad ninyo, Qatar Airways from the US,
to Doha. Pagdating ng Doha, nag-change kayo ng airlines, naging Philippine Airlines na, and then dadating sa NAIA. So, anong gagamitin yung airline name? Yung airline name na will be Philippine Airlines. And then, yung flight number from Doha to Manila lang. Yun po ang ating i-complete. So, let us just take a look po. Name of airlines, example natin dito, Philippine Airlines na galing po sa LA. So, that will be PR113. Now, sa flight number po, please fill in the correct flight number in your scheduled travel. Relative to the NAIA Airport Terminal reassignments of airlines companies, please disregard the autofill of the airport terminal based on your declared flight. So, ganito po sa flight number. So, kung ang flight number po ninyo, madaling makita naman yan. So, pag tinype niyo po, halimbawa yung PR 113. So, i-type nyo po muna PR, walang space, 1, and then makikita nyo lahat po yung may mga flight na PR na nagsisimula sa number 1. Piliin nyo na lang po yung PR113. Ms. Jenny, paano kung wala sa listahan yung aking flight? It happens quite often. Ang dami po natin mga subscriber na nagtatanong niyan. Panoorin nyo po yung isang video ko dedicated only on how to complete po yung kumaga e-travel kung sakasakaling hindi nyo makita yung flight number po ninyo. For the meantime, ito po muna yung ating example. So, PR113. Now, once you complete this, kasi nasa system siya, automatically makikita po ninyo na nag-fill up yung airport of arrival without you na itatype pa ito or pipiliin. Nag-auto, kumbaga choose siya kasi yung Flight 113 or PR113 ay talaga nakaschedule sa Terminal 1. But there are situations, yung nakalagay dun sa notice, na there are times nag-iiba sila ng airport terminal. Kaya sabi po ng paalala ng e-travel kung sakali lang daw po na oo nga, nilagay mo PR113, nag-automatic NAIA Terminal 1, Manila. Pero kung sakasakali po na ang nakalagay po sa flight status ninyo or dun sa itinerary ninyo ay naging Terminal 3 po ito, so i-click nyo po yung X at palitan nyo ito ng NAIA Terminal 3. Kung sakasakali lang po na may kakaiba na nakalagay sa itinerary ninyo. Yun po. So, I hope that's quite clear, everyone. So, make sure tama ang terminal according to your flight itinerary. So, kailangan tinitingnan nyo po yan. And last but not the least, ang seat or bed number optional yan kasi just in case hindi pa kayo nakakapag-check-in online at there are tickets na hindi ina-allow ng system ng mga airlines na mag-check-in online. So, leave it blank kung wala naman po kayong seat number pa at that point in time that you are completing your e-travel registration. And then click next. Now, let's go to step number 4, destination upon arrival in the Philippines. So you can choose between hotel and resort, residence, transit. Now, let us just take a look. Kung hotel at resort po, eto po, maaari kayong pumili ng hotel kung saan kayo nag-book and then lalabas po itong specification, region, municipality, and all other details. Yung contact information na hinihingi sa isa pang box, kunin nyo na lang po dun sa automatic information na lumabas. Copy nyo lang po yan and click next. Kung sakaling hindi naman kayo sa hotel tumitigil, kung hindi sa residente ninyo, ayan po, so click nyo na lang po yung same as permanent country of residence kung doon din naman po kayo tutuloy. Kung hindi, kayo tutuloy doon sa permanent country of residence ninyo, then you have to simply complete the information and click next to proceed to the next step. Kung hindi naman po kayo sa residence at nagta-transit lang kayo sa Pilipinas, paki-ensure po na ilagay kung anong terminal kayo magta-transit and click next. And that completes step number 4. Now, let's complete step number 5, ang health declaration. Malapit na tayong matapos, kabayan. Okay, so let us just take a look sa health declaration. Unahin na po natin yung mga unvaccinated. So, if you are unvaccinated, ang tanong po dito, are you fully vaccinated against COVID-19, SARS-CoV-2? Sagot nyo po, no. Kung hindi po kayo
vaccinated or partially vaccinated kayo, may pangalawang tanong kayong kailangan sagutin. Do you have an antigen test taken within 24 hours prior to departure from your port of origin? So again, pwede ang sagot nyo dito, no kung wala pa kayo at sa Pilipinas kayo magpapa antigen test, at yes kung meron na po kayong resulta ng antigen test ninyo. Ang advice ko po sa inyo is please complete nyo po yung inyong antigen as much as you could bago kayo lumipad papuntang Pilipinas, although may option na pwede sa Pilipinas. Kasi mas maganda po, alam nyo na bago kayo lumipad kung kayo ba ay positibo or negatibo sa COVID-19. Nang sa gayon, kung sakaling nagpositibo, dyan na lang po kayo sa bahay ninyo, sa overseas, magpagaling at hindi na po kayo maka-quarantine sa Pilipinas. Kapag sa Pilipinas po kayo nagpa-antigen, there's a tendency kapag ito po ay nagpositibo na kayo ay ma-quarantine sa hotel at how long hindi natin alam, depende po yun sa severity at i-declare sa inyo ng BOQ at DOH. Yan po. So again, please answer yes kung meron na kayong resulta. Yan po ay para sa unvaccinated travelers. Now, if you are fully vaccinated, ang tanong lang po na sasagutin ninyo ay, are you fully vaccinated against COVID-19, SARS-CoV-2? So, pakilagay lang po ang yes. Specifically po, kapag kayo ay nakakumpleto ng 2 dose sa 2-dose series at single dose COVID-19 vaccine for more than 14 days prior to the date and the time of departure from the country of origin or port of embarkation. Kung atin pong manonotice, wala na po yung details ng vaccination, so mas pinadali na po. So you can simply proceed dito po sa pangalawa, countries worked, visited, and transited in the last 30 days, so optional po ito. Ayan, so you may or may not complete this. And then, kung kinompleto nyo po ito, ilagay nyo lang po. For example, United States lang, di ka naman nag-visit sa ibang country, hindi ka rin nag-transit kasi direct flight ka, then isang country lang ilalagay mo. After that, complete nyo lang yung history of exposure to known probable and or confirmed COVID-19 case 14 days before the onset of signs and symptoms, or if asymptomatic, 14 days before swabbing or specimen collection, or any knowledge of being exposed to a person diagnosed with monkeypox. Lagay po natin no kung no, at have you been sick in the past days? If no, then click no. And that's it. We're done na po sa step number 5. So, step number 6 will only be the summary. You simply have to review kung tama lahat po ang information na nilagay nyo from step number 1 to step number 5. Now, once na-check nyo na po ito, click nyo na po at the bottom yung submit. At once you click submit, you will see this, congratulations, you have successfully submitted your details. Just wait for a few seconds while it is loading, and then you will get this QR code. Now, ang QR code na nakuha natin ay kulay green. So, please make sure you take a screenshot of this. Pwede nyo rin pong i-download. Nakikita nyo po yung nasa gitna, download QR code as image. You can click that at mada-download nyo ito, or you simply can also double check sa email ninyo kasi pinapadala po nila ito in just few seconds or minutes after you complete the registration. Now, mas maganda po nag-screenshot agad kayo para just in case na meron kasing cases na yung ibang kabayan natin hindi nila agad nare-receive yung email, so maganda meron ka ng copy. But at least, kung ma-receive mo siya sa email, may screenshot ka na, may backup ka sa email. And then, mamaya na, pag-usapan na lang po natin in my another video yung about how to add member kung sakaling may anak po kayo at kayo ay guardian or parents para mas madali po ang pagkukumplete ng e-travel for anyone traveling with a family. That is how you capture the QR code. If in case naka-receive kayo ng kulay red, anong ibig sabihin nito? Sino pa usually ang nakaka-receive ng kulay green? Sino nakaka-receive ng kulay red? So let me explain this to all of you. Now, usually ang mga fully vaccinated, mga minors, ay nakaka-receive po ng kulay green na QR code. So if you're issued upon successful registration ng green QR code, then it means that you are pre-qualified for the express lane upon your arrival at the airport and seaport. It also means that kompleto po ang inyong mga dokumento.
Now, for unvaccinated and some fully vaccinated travelers, you may actually receive this. Now, what happens if you have a red QR code issued upon successful registration with eTravel? Hindi ka ba pwedeng umuwi? On the contrary, you can actually go home. Wala pong problema. Kulay lang po ang nagkatalo. May ibig sabihin lamang po ito pero pwede ka pa rin umuwi ng Pilipinas. Kaya huwag po kayo mangamba, huwag kayo matakot. Ang ibig sabihin lang po ng kulay red is you will be manually verified by the quarantine officers and determine nila if you are compliant with the entry protocol set by the Philippine government. It is necessary to show the specific documents which will be asked from you by the officer. Mga unvaccinated travelers, napaka-importante na dala nyo yung COVID-19 negative antigen result ninyo kasi titingnan ito. Sa mga fully vaccinated na may red QR code, kinakailangan dala nyo lahat ng mga travel documents plus your COVID-19 certification or card. Ang manual process po ay required for all travelers issued with a red QR code. Now, this is to verify and determine if you are compliant with the health protocol requirements for entering the Philippines. And this also happens when you submitted information or uploaded documents that needed evaluation upon arrival. So, that pertains to fully vaccinated travelers na nakakuha ng red QR code. Does it automatically mean that I will be quarantined if I manually process upon arrival by BOQ? Hindi. So it's a no. If BOQ is able to verify your information and found that you are compliant based on the entry requirements, then you will be advised to proceed to the immigration without the need for facility-based quarantine. And you're ready to go back to the Philippines. So looking forward na nakatulong po ang ating video sa inyo mga kabayan at naunawaan po ninyo ang step-by-step process ng pagkukomplete ng eTravel arrival. If you want to know more how you can add members easily after you complete your eTravel online registration, panoorin niyo po yung ating isang video about eTravel, how to add members. And then, kung sakasakaling you're a foreign passport holder or if you know anyone who speaks only the English language or understands only the English language, please ask them to watch the eTravel Arrival online registration guide for foreign passport holders in the English video. So with that mga kabayan, ako po si Jamie Iris, ang inyong Talk TV show host na nagsasabi, saan man po tayong dako ng mundo, taas noo tayo'y mga Filipino. Maraming salamat po sa panonood and I'll see you in my next video. Thank you for watching and click nyo po yung like and share kung nakatulong po ang videong ito sa inyo. Don't forget to subscribe everyone and follow me in my other social media such as TikTok and FB page. Thank you. God bless you all.